Mas makapangyarihan ang edukasyong pinansyal kaysa sa pera. Maari mong bigyan ng isang tao ng 1 milyong piso, pero kung hindi niya alam kung paano gumagana ang pera, mauubos lang yun, mabilis. Ilang beses na nating nakita yan. Mga nanalo sa loto, mga atleta, artista, nagkaroon ng malaking pera, pero dahil walang tamang kaalaman sa paghawak nito, nauuwi rin sa wala. Dahil ang magkaroon ng pera ay isang bagay. Pero ang mapanatili ito, palaguin, at gamitin ng tama, ibang usapan yan. Kaya mas makapangyarihan ang edukasyong pinansyal kaysa sa pera mismo. Hindi ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano karami ang naiipon mo, kung paano ito nagtatrabaho para sa'yo, at kung ilang henerasyon ang makikinabang dito. Ang pera na walang kaalaman ay parang tubig sa kamay, umaagos lang, nawawala bago mo pa mapansin. Pero kapag naiintindihan mo kung paano talaga gumagana ang pera, kung paano mag-budget, mag-invest, gumamit ng utang sa tamang paraan, at protektahan ang iyong mga ari-arian, makakamtan mo ang higit pa sa kayamanan, control. Hindi ka na magugulat sa mga bayarin o emergency. Hindi ka matitinag ng krisis sa ekonomiya, dahil may matibay kang pundasyon. Iyan ang kapangyarihan ng kaalaman. Tinuturuan ka ng edukasyong pinansyal na makita ang kaibahan ng asset at liability. Na hindi lahat ng mahal ay may tunay na halaga. Matututo kang ang compound interest ay maaaring maging pinakamalakas mong kakampi o pinakamatinding kaaway. Maiintindihan mong ang oras ang pinakamahalagang tool sa pagyaman, hindi ang paghula sa tamang timing ng merkado. Babaguhin ito ang mindset mo, mula sa paggasta, tungo sa paglikha. Mula sa pagbili, tungo sa pagtayo ng yaman. At kapag alam mo na ang mga patakaran ng pera, mare-realize mong hindi mo kailangang ipagpalit ang buong oras mo para lang kumita. Hindi mo kailangang mabuhay sa paycheck to paycheck. Matututo kang ang pera ang dapat nagtatrabaho para sa'yo, hindi baliktad. Pero higit sa lahat, hindi lang ito tungkol sa'yo. Ang edukasyong pinansyal ay tungkol din sa pamana. Dahil maari mong ipamana ang pera, pero kung hindi alam ng anak mo o apo mo kung paano ito pangalagaan, mawawala rin agad. Pero kung kaalaman ang ipamana mo, doon nagsisimula ang henerasyong may yaman at talino. Bibigyan mo sila ng kalamangan sa buhay, hindi lang ng tulong. Kaya kung gusto mong tunay na baguhin ang buhay mo, huwag lang puro trabaho at kita. Mag-aral, mag-invest sa kaalaman bago sa kotse. Unahin ang libro bago ang luho. Aralin ang yaman na parang nakasalalay dito ang kinabukasan mo, dahil totoo, nakasalalay nga ito. Sa mundong mabilis ang ikot at pabago bago ang pera, ang edukasyong pinansyal ang nag-iisang investment na laging may balik, at hindi kailanman mawawala sa'yo.